Sumayaw sila ng sumayaw. Ito ay kahit pa walang tugtog o kahit na anong saliw ng musika. Sumayaw sila ng ilang buwan hanggang sa sila ay inabot na lamang ng kamatayan. Kung saan sila ay sumasayaw, doon mismo sila ay pumanaw. Ito ay ang isa sa mga tala ng sakit na dumapo sa Pransya. Ito ay ng ika-1518 pa. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari at nagsasayaw sila? Mainit, maalinsangan, umaga ng July 1518, laking taka ng mga nakakita sa kanya nang ang ginang na si Frau Trovea ay mag-isa na pumunta sa gitna ng plaza. Saka ito ay nagsimulang magsasayaw ng mag-isa. Nang una ay takang pinanonood lamang siya ng mga kapitbahay niya. Wala itong tigil sa kaiindak, wala itong tigil kahit pa tirik na tirik ang araw sa kanya. At kahit pa nga ito ay lumubog na, sayaw pa rin ito ng sayaw. Nang matulog ang baryo, naroon pa rin ito. Makailang beses na ito ay nawalan man ng malay, ngunit sa tuwing ito ay muling mahihimasmasan, ito ay muling tumatayo at sumasayaw. Hindi ito kumakain, hindi rin ito umiinom. Ngunit sa gulat ng madla, kung kahapon siya lamang ang mag-isa, ngayon 100 na sila. Lahat sila wala mang tugtog o musika, sumasayaw at umiindayog. Matapos ang isa pang araw, 300 na ang mga tao na sumasayaw hanggang sa napuno na ang bawat daanan at eskinita. Wala sa kanilang kumakain, walang umiinom. Agosto nang umabot na sa kinauukulan ang tila ba sayaw ng kamatayan. Kanilang pinuntahan ang bayan, doon nila nasaksihan na daang-daang tao nga ang kusa na sumasayaw. Ipinagutos ng mga otoridad na sila ay huminto, ngunit tila ba hindi sila makahinto. Lumipas pa ang ilang pang mga araw, 400 mga tao ang nasasawi na dahil sa walang tigil nila na pag-indak. Ang iba ay nasawi sa pagod, ang iba pa ay inatake na lamang sa puso, samantalang ang iba naman sa gutom at uhaw ang ikinasawi. Ngunit ganoon pa man, wala pa ring tumitigil sa pag-indak. Inutos ng noon ay ang Santo Papa na bumuo ng entablado at magbigay ng musika sa mga sumasayaw. Balak nito na mapahiya ang mga umiindak, ngunit wala pa rin na nagbago. Tinakot nila ang mga tao na parurusahan kung hindi sila titigil sa pagsayaw. Ngunit wala pa ring nakinig. Lahat sila ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-indayog. Setyembre, dinala ng mga opisyal sa kabundukan ang mga taong buhay pa at nananatiling sumasayaw pa upang doon sila ay bendisyonan. Opisyal na natapos ang ilang buwang sayawan ng pagkasawi. 3 buwan mula ito nang mag-umpisa. Ilang daang taon matapos ang pangyayaring ito, pinipilit ng mga historiador at mga eksperto na ipaliwanag ang naging sanhi ng kakaibang pangyayaring ito. Ilan sa mga tangkang paliwanag ay baka daw sa gutom at hirap ng mga panahong iyon sa Pransya ay nagkaroon ng sakit na histerya. Baka daw dahil hindi maayos na nakakakain ay nawala sa sarili ang buong baryo. Ngunit hindi din ito maipaliwanag na sabay-sabay ang isang buong baryo ay tinamaan ng sinasabing histerya na ito. Lumabas pa ang espekulasyon na baka daw sila ay nakakain ng berry o ng isang presas na nagtataglay ng kemikal na nagdudulot ng halusinasyon. Kinontra naman ito ng mga dalubhasa. Wala daw kahit anong klase ng ganitong uri ng halaman na ang epekto ay magtatagal ng ilang mga buwan. Maliban kung araw-araw na ito ay kakanin, ngunit ang mga sumasayaw ay hindi nga kumakain na hindi nga sila umiinom. Ang isa pa sa spekulasyon ay baka daw miyembro ng kulto ang buong bayan. Ganon pa man, wala ni isa sa ating makabago na siyensya ang lubos at konkreto na makapagpaliwanag kung bakit nga ba naganap ang sayaw ng kamatayan sa Pransya. Ilang daan taon na ang nakararaan. Mga katinagalog ko, sa inyo po bang palagay, ano nga ba ang sanhi ng Anli dance na ito na naganap ng ika-1518? Ito ba ay dahil sa iniinom nila, sa kinain nila, o totoo ba na sinasaniban sila o miyembro ng kulto ang bayan na ito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko,
Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.